Ang Aegis Juris Fraternity ay isang brotherhood sa loob ng Faculty ng Civil Law sa University of Santo Tomas na na-established noong 1979. Ang Aegis Juris ay Latin words na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay Shield of Justice, kalasag ng hustisya. Ang nasabing samahan ay may 5 principles. Ito ay ang academic excellence, equality, godliness, integrity at service. Ang nasabing fraternity ay isa sa 8 non-academic organization sa loob ng UST Faculty of Civil Law. May sister sorority din ito na Regina Legis Juris Sorority. Bilang isa sa pinakamatagal ng fraternity sa university, ang Aegis Juris ay nakapag-produce na ng malaking bilang ng mga abogado na nagtapos sa UST Faculty of Civil Law. Binansagan pa nga ito na lawyer factory dahil sa madaming alumni nito ang nagtatrabaho sa ating government, private companies at iba't ibang law firms sa ating bansa. Ang kanilang motto ay Do no injustice, suffer no injustice. Ngunit taong 2017 ay nadungisa ng magandang pangalan ng Aegis Juris Fraternity. Ito ay nang mamatay ang isang freshman law student na si Horacio Ateo Castillo III sa kamay ng mga members ng Aegis Juris dahil sa kanilang ginawang initiation. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. September 18, 2017, nang ganap na alauna ng madaling araw, ay nakatanggap ng isang text message mula sa hindi nagpakilalang sender, ang magulang ni Ateo, kung saan ay sinabi nito na ang kanilang anak ay nasa Chinese General Hospital. Ngunit nang makarating ng Chinese General Hospital, ay wala na doon ang anak at tinuro sila ng mga ito sa Archangel Funeral Homes sa Sampaloc, Manila. Lalo pang nanlumo ang pamilya sa kanilang nadatnan sa nasabing funeral parlor. Nakita kasi nila ang katawan ng wala ng buhay na anak na puro pasa ang mga braso at hita. May mga paso ng sigarilyo at punong-puno ng patak ng kandila ang kanyang katawan. Ayon sa police report na nakarating sa kanila, noong alas 7:50 ng umaga ng September 17, 2017, ay nakita si Ateo sa isang sidewalk sa corner ng H. Lopez Boulevard at Infanta Street sa Balot area sa Tondo, Manila, ng isang medical technologist na may pangalang John Paul Sarte Solano. Ayon dito ay nakita niya ang binata nang bibili umano ito ng sigarilyo, sakay ang kanyang pulang Mitsubishi Estrada. Ito din ang nagdala sa biktima sa Chinese General Hospital, ngunit dineklara ito ng emergency doctors doon na dead on arrival nang ganap na alas 9:21 ng umaga. Si Horacio Thomas Castillo III o Ateo ay pinanganak noong May 26, 1995 sa Manila. Nakapagtapos siya ng sekundarya sa Kolehiyo de San Agustin sa Makati at umattend sa UST Faculty of Arts and Letters kung saan ay nakapagtapos siya ng bachelor degree sa Political Science noong 2017. Agad din siyang natanggap sa UST Faculty of Civil Law right after ng graduation. Habang nag-aaral ng Political Science, ay naging member si Ateo ng Students Democratic Party at Political Science Forum. Ayon sa magulang ni Ateo, ay nakatanggap sila ng text message mula kay Ateo noong September 16 nang ganap na alas 8:56 ng gabi, kung saan ay sinabi nito na nasa UST siya at hindi makakauwi ng magdamag dahil sa dadalo umano ito ng welcoming party ng Aegis Juris Fraternity. Ayon sa kanyang mga magulang, ay nakatanggap ang kanilang anak ng offer mula sa nasabing fraternity na nangako dito ng mutual support at brotherhood para sa kanyang pag-aaral bilang law student ng UST Faculty of Civil Law, pati na rin sa kanyang magiging bar review at future practice ng kanyang legal profession. Lumipas ang magdamag ng September 16 at buong araw ng September 17 ay hindi nakauwi sa kanilang bahay si Ateo. Hindi na rin makontak ng kanyang pamilya ang kanyang telepono.
Kaya naman nagdesisyon sila na tumungo sa tanggapan ng University of Santo Tomas ng ganap na 10:10 ng gabi, ngunit hindi nila nakita ang anak. Hanggang sa makatanggap na nga sila ng text message na nasa Chinese General Hospital ito. Dahil sa naging pahayag ng mga magulang ni Atheo, at ganoon na rin sa kalagayan ng katawan nito, ay nagkaroon ng lead ang kapulisan na si Horacio Atheo Castillo III ay biktima ng hazing ng Aegis Juris Fraternity. Ayon sa Manila Police District of spokesperson, si Atheo ay namatay dahil sa cardiac arrest sanhi ng traumatic injuries. Sa pareho ding araw ay naglabas ng pahayag ang Dean ng UST Faculty of Civil Law na si Divina, kung saan ay kinumpirma nito ang pagkamatay ng isa sa kanilang estudyante na si Horacio Tomas Castillo III. Matapos ang ginawang initial investigation ng Manila Police District, ay agad din nilang inanunsyo ang preventive suspension sa lahat ng members ng Aegis Juris Fraternity at pinagbawalan ng mga ito na pumasok ng campus ng university. Nagsagawa din ng lead prayer vigil at candlelighting ceremony sa Quadricentennial Park ang lahat ng estudyante na civil law ng nasabing araw para sa kanilang kapwa mag-aaral na si Atheo. Kinabukasan ng 10:10 ng umaga, ang katawan ni Atheo ay dinala sa Santuario de Antonio sa Makati para sa kanyang wake. Sa ginawang initial investigation ng Manila Police District, ay pinangalanan nila si John Paul Solano bilang person of interest dahil sa naging inconsistency sa mga binigay nitong statement sa mga kapulisan. Ilan pang mga primary suspect ay sila Antonio Trangia at ang anak nito na si Ralph Trangia dahil sa ampulang strada na ginamit ni Solano nang dalhin nito si Atheo sa ospital ay napag-alaman nila na nakarehistro kay Antonio Trangia. Nalaman din nila na si Solano ay member din ng Aegis Juris Fraternity. Ang 16 na miyembro ng nasabing fraternity ay agad na isinailalim sa immigration lookout list para mapigilan ng mga ito na lumabas ng bansa. Sa pareho ding araw, ang Senate ay naglabas ng order para pag-aralan ang kaso ni Horacio Atheo Castillo III. Samantala, ang Facebook group na Hustisya para kay Horacio na ginawa ng mga kaibigan ni Atheo ay nagpost ng screenshot mula sa Facebook Messenger kung saan ay nakalagay ang naging usapan ng 7 kalalakihan ng mga members ng Aegis Juris Fraternity mula September 16 hanggang umaga ng September 17. September 21 ng 10:10 ng umaga ay naglabas ng pahayag ang Bureau of Immigration kung saan ay sinabi nito na ang isa sa mga member ng Aegis Juris at isa sa mga suspect na si Ralph Trangia ay lumabas ng bansa. Lumipad ito papuntang Chicago at mula Chicago ay nagtungo ito ng Taipei noong September 19. September 22 ng 3:00 ng hapon ay sumuko si John Paul Solano sa tanggapan ni Senator Panfilo Lacson, kung saan ay humingi ito ng tawad dahil sa maling statements na binigay niya tungkol sa pagkamatay ni Atheo. At mula dito ay nagbigay ito ng kanyang panibagong sinumpaang salaysay. Ayon sa kanya, isa siyang medical technology alumnus ng University of Santo Tomas. Ayon sa kanya ay hindi siya kasama sa naganap na hazing rites ng Aegis Juris Fraternity nang mamatay si Castillo. Ang kanya lamang umanong naging partisipasyon ay ang magbigay ng medical assistance. Noong September 17 ng 6:20 ng umaga, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang fraternity member kung saan ay pinakiusapan siya nito na magtungo sa fraternity library sa Laon-Laan Street, ngunit tinanggihan niya ito. Makalipas ang 1 oras ay muli siyang nakatanggap ng tawag kung saan ay sinabi nito na isa umano sa neophyte ay nawala ng malay. Habang ginagawa ang initiation rites, dahil dito ay agad niyang nilisan ang kanilang bahay sa Caloocan para magtungo sa nasabing lugar. Dumating siya sa fraternity library ng ganap na 9:00 ng umaga
kung saan agad siyang nagsagawa ng CPR sa walang malay na si Ateo. Ngunit nang tila walang nangyayari, ay sinabihan niya ang frat leader na kailangan na dalhin si Ateo sa hospital. At napagdesisyon na ng mga ito na dalhin si Ateo sa Chinese General Hospital sa halip na sa University of Santo Tomas Hospital na dihamak na mas malapit. September 25 ay dinala si Solano sa Department of Justice para sa inquest proceedings. Siya at ang 19 na mga sospek kasama ang magulang ni Trangia ay kinasuhan ng kasong murder, perjury, obstruction of justice, robbery at violation of anti-hazing law. Kinagabihan ay ginawa ang unang pagdinig sa Senado tungkol sa kaso ng pagpatay kay Ateo. Ang nasabing pagdinig ay pinangunahan ni Senator Panfilo Lacson, ang chairman ng Senate Public Order. Sa nasabing pagdinig ay pinangalanan ni Solano ang 6 na mga individual na may kinalaman sa nasabing hazing rights. September 27, si Ateo ay dinala sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Kinabukasan September 28, ay pinalaya ng Manila Police District si John Paul Solano sa utos na inilabas ng DOJ dahil sa hindi umano ito subjected para sa isang warrantless arrest o walang inilabas na warrant ang korte para sa kanyang pag-aresto. Tinungo naman ng mga members ng Manila Police District at scene of the crime operatives ang Aegis Juris Library sa Navarra Street, Sampaloc, Manila para maghanap ng mga ebidensya. At dito na nga ay nakakuha sila ng 3 paddles at isa dito ay may tatak ng Aegis Juris Fraternity. Ganon din ang isang puting t-shirt at mga personal na gamit ng biktima tulad ng suklay at panyo. Ganon pa man, ayon sa kanila, ang CCTV sa loob ng nasabing facility ay natampered o nabura na ang mga kuha ng nasabing araw nang maganap ang ginawang initiation. September 30, ang abogado ng pamilya ng biktima na si Lorna Kapunan ay naglabas ng pahayag na dapat umanong isama sa investigasyon ang University of Santo Tomas Faculty of Civil Law Dean na si Nilo Divina dahil ayon sa kanya ay maaaring may kinalaman ito sa naging kamatayan ni Ateo dahil sa ito ay isang member ng Aegis Juris Fraternity. Samantala, noong October 3, 2017, ang abogado ni Solano ay nakusahan ng Manila Police District na binago ang testimonya na binigay ni Solano. At ayon din sa kanila, ay wala umanong presensya ng abogado ng kanila itong kuhanan ng salaysay at isailalim sa questioning sa police station. October 4, 2017 ay nakausap ni former President Rodrigo Roa Duterte ang magulang ni Ateo sa Malacanang, kung saan ay pinangako niya sa mga ito na makakamtan ni Ateo ang hustisya. Inutusan din niya si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na itigil ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kaso ni Ateo at sa halip ay hayaan na lamang ang Manila Police District sa kanilang ginagawang investigasyon ayon na rin sa pakiusap ng pamilya. October 9 ay nag-file ang magulang ni Ateo ng supplemental affidavit kung saan ay sinama ng mga ito ang Dean ng Civil Law na si Nilo Divina sa pangalan ng nais nilang kasuhan. Kasunod nito ay nagsampa naman si Divina ng libel complaint laban kay Lorna Kapunan dahil sa ginawa nitong TV interview kung saan ay sinabi nito na si Divina umano ang nag-recruit kay Castillo na pumasok sa Aegis Juris Fraternity. Sa nasabing reklamo ay gusto ni Divina na pagbayarin si Attorney Lorna Kapunan ng 120 million pesos para sa damages sa ginawa nitong paninira sa kanyang reputasyon at sa defamatory statements nito na inilabas sa media. October 10 ay naibalik ang suspect na si Ralph Trangia sakay ng Eva Air Flight 271 kasama ang kanyang ina na si Rosemary Trangia sa ating bansa. Si Ralph Trangia, ang Sergeant at Arms ng Aegis Juris Fraternity, ay inalok ng Department of Justice ng Witness Protection Program kapalit ng kanilang pakikipagtulungan para sa ikalulutas ng kaso. October 13, 2017, ang blood samples at bloody fluid na nakuha sa paddle at puting t-shirt na nakuha sa Aegis Juris Library ay nag-match sa DNA ng pamilya Ateo. October 18, 2017,
ay ginanap ang pangalawang pagdinig sa Senado tungkol sa kaso. Sa nasabing pagdinig ay sinabi ni Senator Grace Poe na dapat na bumaba muna si Divina sa kanyang posisyon bilang Dean ng Civil Law sa UST habang hindi pa natatapos ang imbestigasyon dahil umano sa conflict of interest. Dahil sa maaaring umanong ang ilan sa mga estudyante na nasa ilalim ng kanyang pamunuan ay hindi magawang magsalita dahil sa natatakot na makakuha ng bagsak na grado. Mariin naman na itinanggi ni Divina ang hiling ng senadora. Samantala ay isinailalim naman si Arvin Balags in contempt dahil sa ginawa nitong pagtanggi sa pagsagot ng ilang katanungan mula sa panel ng mga senators at iniutos ang detention nito sa Pasay City Jail. Balag, ikaw ay miyembro ng Aegis Juris, di ba? Siguro naman malinaw yan, nandito ka ngayon. Manap ko eh. Nagmamatigas ka na dun sa sinabi mong code of silence, dun sa yung text messages. Application po nila for recommendation. Siya po yung signatory. And yung submission po sa data, siya po nakalagay as president. Okay. Tingnan mo ito dito sa application, Aegis Juris Fraternity Law, Faculty of Civil Law, ikaw ang nakapirma. Tapos ito sa organization sheet, position ng organization, president, na malinaw. Ni pagiging miyembro, hindi mo aaminin? Anong klaseng leader ka ng iyong fraternity? Mga kasamaan sa fraternity, yan ang leader ninyo. Your Honor, I'm invoking my right, Your Honor. I think, Mr. Chair, I would like to move that this resource person be cited in contempt. I second the motion, Mr. Chair. Second the motion. There's a motion to set in contempt Mr. Arvin Balag, and it is properly seconded. The motion is carried. Si Arvin Balag ang itinuro ni John Paul Solano na nag-utos sa kanya na magsinungaling tungkol sa kung paano niya natagpuan ang katawan ni Ateo. Kinundina din ni Senator Chis Escudero ang kawalan umano ng hakbang ng pamunuan ng University of Santo Tomas para sa mabilis na pagresolba ng kaso ni Ateo. Ang nasabing paratang ay agad namang pinabulaanan ng pamunuan. Sa isang statement na inilabas nito sa isang Facebook page dated October 20, 2017, ay sinabi nila na hindi accurate ang ginawang paglalarawan sa kanilang ginawang effort para makatulong sa investigasyon ng pagkamatay ni Ateo. Sinabi din nila na nakipagtulungan sila sa Manila Police District at sa National Bureau of Investigation sa mga unang araw ng investigasyon na siya umanong naging dahilan para makilala ang mga members ng Aegis Juris Fraternity at ang mga posibleng suspect sa nasabing pangyayari. Ayon kay Rector Father Herminio Daguhoy, ay ginawa nila ang lahat ng hakbang alinsunod sa kanilang student handbook. October 24 ay pinagdiinan ng kampo ni Solano na ang dahilan ng pagkamatay ni Ateo ay dahil sa sakit sa puso at hindi dahil sa mga tinamo nitong injuries ng dahil sa ginawang hising. Samantala, ang isa sa mga suspect na si Mark Ventura ay umamin sa naging partisipasyon nito sa nangyaring krimen at pumayag na tumayo bilang star witness kung saan ay nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession at inilahad nito ang buong pangyayari. March 6, 2018, matapos ang mahabang pagdinig sa Senado at sa ginawang investigasyon ng Manila Police District, ay nakakita ang Department of Justice ng probable cause para magsampa ng kaso laban sa 10 members ng Aegis Juris Fraternity. Sa 46 pages na resolution ng panel of prosecutors ng DOJ, ay kinasuhan ng mga ito sila Arvin Balag, Ralph Trangia, Oliver John Andrew Onofre, Menwen Chan, Axel Monroe Hepe, Daniel Hans Matthew Rodrigo, Joshua Joriel Macabale, Marcelino Bagtang, Jose Miguel Salamat at Robin Ramos ng kasong paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law at wala din nitong nirecommend na bail. Samantalang si John Paul Solano naman ay sinampahan ng kasong perjury. Ang reklamong sinampa kay Nilo Divina ay binasura ng Department of Justice dahil sa kakulangan sa ebidensya. Ang reklamo naman kay Mark Ventura ay binasura sa halip ay nilagay ito sa ilalim ng Witness Protection Program bilang star witness ng kaso.
March 22, 2018 ay naglabas na ng utos ang Manila Regional Trial Court para sa pag-aresto sa 10 akusado. Bago pa man maihain ng kapulisan ang nasabing warrant of arrest, ang 10 akusado ay una nang sumuko sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kinabukasan ng alas 11 ng tanghali ayon kay NBI Director Dante Geran. Mula sa NBI inilipat ang mga ito sa Manila City Jail noong May 23, 2018 bilang pagsunod sa utos ng mababang hukuman ng Maynila. July 11, 2018 ay pinirmahan ni former President Rodrigo Roa Duterte ang inamendehang batas ng Anti-Hazing Act kung saan ay mas binigatan nito ang parusa sa lalabag sa anti-hazing law. July 24 sa ginawang arraignment, ang 10 akusado ay nagplead ng not guilty sa kasong pagpatay kay Horacio Ateo Castillo III. August 14, 2018, sa ginawang pagdinig sa kaso sa mababang hukuman, ay naging emosyonal ang star witness na si Mark Ventura nang ituro nito sa harap ng hukuman ang 10 members ng Aegis Juris Fraternity at inilahad nitong muli sa hukuman ang buong pangyayari sa naganap na initiation rites. Ayon sa kanya, ang nasabing initiation rites ay pinangunahan ng kanilang master initiator na si Axel Monroe Hepe at ng kanilang Grand Prefectus na si Arvin Balag sa kanilang fraternity library. Noong September 17, 2017 ng alauna ng madaling araw, ay nagsimula ang unang yugto ng initiation rites kung saan ay pinagtawanan ng grupo si Ateo habang pinapasayaw nila ito ng baby shark ng nakahubad, doing duck walk, pumping, push and pull habang sinusuntok at sinisipa ng ilang mga miyembro. Habang ang iba naman ay umiinom at kumakanta gamit ang videoke para hindi marinig sa labas ang ingay na sanhi ng kanilang ginagawang initiation rites. Sa pangalawang yugto ng initiation ay ginamitan nila ng spatula si Ateo para mabawasan ang pamamaga ng kanyang mga laman. Sa ikatlong yugto ay dapat na tatanggap si Ateo ng 11 palo ng padel mula sa mga miyembro. Ngunit matapos ang pangatlong palo, ay tinanong pa siya kung kaya pa niya at sumagot umano ito ng affirmative. Sa pang-apat na palo ay bumagsak ito at umungol ng malakas. Alas 5 na ng madaling araw nang igawad dito ni Arvin Balag ang pang-5 palo, kung saan ay muli itong bumagsak at tuluyan nang nawala ng malay. Nang hindi ito nagre-response ay sinubukan nila itong i-resuscitate at pinatakan ng kandila ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin ito nagkaroon ng malay. Maya-maya pa ay dumating na si John Paul Solano na isang licensed medical technologist kung saan ay sinubukan pa nito na bigyan ng CPR si Ateo, ngunit hindi pa rin ito nagkamalay. At napagdesisyonan na nadalhin ito sa hospital matapos ang 30 to 40 minutes na pagtatalo kung ano ang dapat gawin. Nang isakay nila si Ateo sa sasakyan ay may pulso pa ito. Sa 6 na pahina ng affidavit ni Mark Ventura ay nagawa nitong pangalanan ng iba pang membro ng Aegis Juris Fraternity na kasama umano nila sa ginawang initiation rites. Prinisinta din ng prosecutor ang paddle na kanilang na-recover bilang ebidensya ng naganap na hazing. June 2019, si John Paul Solano ay hinatulan ng mababang hukuman ng Maynila sa kasong obstruction of justice at perjury dahil sa naging pahayag nito na natagpuan niya ang katawan ni Ateo sa sidewalk sa Tondo at sa ginawa nitong pagsisinungaling para pagtakpan ng ginawang krimen ng mga kasama sa kapatiran. Si Solano ay nahatulan ng 4 na taon at 2 buwang pagkakakulong. Pansamantala ding na-delay ang mga pagdinig ng kaso dahil sa COVID-19 pandemic. March 2022, sa desisyon na nilabas ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, dated February 24, ay dininay ni Presiding Judge Shirley Magsipok Paglilawan ang demurrer of evidence na pinasa ng 10 mga akusado dahil sa kakulangan ng merit. Ang demurrer of evidence ay isang motion para i-dismiss ang kaso sa ground na ang mga ebidensyang isinumite o pinasa ng prosecutors ay kulang para sa criminal conviction. Sa nasabing motion ng mga akusado
ay sinabi nila na hindi umano nagawang mapatunayan ng prosecution na ang sanhi ng pagkamatay ni Ateo Castillo ay dahil sa mga natamo nitong injuries dahil sa hazing. Ayon sa kanila, ang cause of death ay hindi umano dahil sa severe traumatic injuries, kundi dahil sa hypertrophic cardiomyopathy. Ito ay isang sakit kung saan ang muscle ng ating puso ay kumakapal na siyang nagiging dahilan para mahirapan itong mag-pump ng dugo. Sa kabila nito, ayon sa mababang hukuman, ay nagawa umanong mapatunayan ng prosecution na may elemento ng paglabag sa anti-hazing law at ayon din sa kanila, ang testimonya ni Mark Ventura ay sapat na para makabuo ng dahilan para sa conviction. At pinagdiinan din ng mababang hukuman ang resulta ng autopsy na isinagawa ng medical legal officer at pathologist na nag-examine sa katawan ni Ateo. Autopsy report signed by the medical legal officer, the cause of death is severe blunt traumatic injuries, both upper limbs. Ayon dito, sa kanilang ginawang examination sa kaniyang internal organs, ang dahilan ng pagkamatay ng biktima ay severe blunt traumatic physical injuries. At granting umano for the sake of argument na ang naging sanhi ng kamatayan ng biktima ay dahil sa hypertrophic cardiomyopathy tulad ng pinaggigiitan ng mga akusado, ay sila pa din ang magiging responsible sa pagkamatay nito alinsunod sa doktrina ng ating batas na he who is the cause of the cause is the cause of the evil cause. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay gumawa ng isang aksyon na naging sanhi ng isang pagkakamali kahit pa ito ay hindi sinasadya, ay maituturing pa din na ugat o dahilan ng pangyayari. Ayon sa hukuman, kahit pa ang biktima ay nakaranas ng sakit kung ang mga palo na tinamo nito mula sa mga akusado ay naging dahilan para mas mapabilis ang kanyang kamatayan, then there is criminal liability. Ang kaso ay kasalukuyan pading dinidinig sa mababang hukuman at pag napatunayang nagkasala, ang mga akusado ay maaaring mahatulan ng reklusyon perpetua o 40 taon na pagkakakulong. Naniniwala naman ang mga nagmamahal kay Ateo na makakamit nila ang hustisya sa sinapit nito. Our heart breaks every memory of the boy we had raised for 22 years with painstaking care. The boy we had cherished, the boy who had brought us so much pride and joy. He had many hopes and dreams. He wanted to be a lawyer, a senator, and even a justice of the Supreme Court. And we dreamed all of this with him. We are devastated that senseless and barbaric acts can put an end to those dreams so abruptly. We are no different from any other parent here. We live our lives for our children, wishing always to shield them from harm, to protect them from unkindness, to shelter them from injustice. We will forever be tormented by the thought that the Aedis Jewish fraternity invited him to their organization, only to treat him like an animal. After killing our son, sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.